Umakyat na sa 12 ang naitatalang patay sa lungsod ng Baguio dulot ng dengue. Ito ay kahit sa gitna ng kampanya at pagbaba ng kaso ng dengue sa lungsod. Ayon sa City Epidemiology Surveillance Unit ng CHSO, nasa edad 1 hanggang 85 ang mga naging biktima ng dengue. Our age range is 1 to 85 years old po. The 1-year-old is a patient dead on arrival. Sadly, we were not able to get testing. Hindi natin na-confirm kung dengue, but the hospital signed it out as dengue. As of August 22, 2024, pumalo na sa 5,500 dengue cases ang mayroon sa Baguio ngayong taon. 753% itong mas mataas kumpara noong 2023 na nakapagtala lamang ng 645 dengue cases. Itong mga hospitalized cases that we see in our hospitals, they are the ones that had severe infection. About 90 to 95% can be managed at home. We just give plain and simple oral rehydration solution, not sports drinks. Okay? I hope that's very clear. No sports drinks, please. It's oral rehydration solution. Ayon sa kanilang pag-aaral, 2 ang nakikita nilang dahilan ng pagdami ng dengue patients. Ito ay ang hindi maagap na pag-check up ng mga pasyente at hindi madalas na paglilinis sa mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. So nakita namin during our survey, it's a vector survey, and the methodology is you have to go inside the house and look at what are the breeding sites inside the house. At nakita namin, panganan ti aso. They're really inside the house. So, kailangan may conscious effort, intentional na paghanap ng breeding sites inside the house. Nangunguna ang Irisan na may 711 dengue cases. Sinundan ito ng Bakaking Sentral, Asin Road, Santo Tomas Proper, Pacdal, Gibraltar, Camp 7, Luwakan Proper, Pingit at Bakaking North. Look at our weather last year po. Ang daming bagyo eh. And we have found out that a strong typhoon is protective of dengue. Ibig sabihin, bumababa yung kaso ng dengue kasi nawawash away yung mga kiti-kiti. Matatandaan na Abril pa lamang ay naglabas na si Mayor Benjamin Magalong ng kampanya kontra dengue. Naging regular din ang pag-iikot ng mga kawani ng Sanitation Division ng CHSO upang ipatupad ang anti-dengue ordinance. Nakasaad sa ordinansang ito na bawal ang pag-iimbak ng tubig nang wala namang takip. Kasama na rito ang pagpapabaya sa mga nakaimbak na tubig sa paso at gulong. Community service sa loob ng 3 araw sa first offense. May multang 1,000 pesos naman sa second offense at 3,000 piso at maaari pang makulong pagdating sa third offense. Ayon sa pinakahuling tala ng Sanitation Division, nasa 241 na kabahayan na ang nakitaan ng paglabag at sumailalim sa community service. We have a individual responsibility and a social responsibility. Dahil kung ikaw, pinabayaan mo yung basura mo, sana ikaw lang yung madidengue. Hindi eh. It can affect other people. Yung lamok na yon lilipad sa kapitbahay. Samantala, patuloy pa rin ang CHSO sa dengue online reporting system dito sa lungsod. Inaanyayahan ng publiko na gamitin to kung mayroong kamag-anak na may dengue. Makakatulong ito sa pagmonitor ng sitwasyon ng dengue sa Baguio. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita.